Good evening, Alison, May, and Rachel and Jai. Good evening sa inyong lahat. Hello po, good evening po. Yan. Ang co-host natin sa podcast for tonight ay si Alison May. Naging podcast na po talaga. Naging podcast talaga yun. Hi, Justin. Good evening. Pero ang ano natin, pag ina-upload natin sa Facebook to, nasa playlist siya ng podcast eh. Oo. Good evening, Pastor Bert. Long time no see. Magandang gabi po. Evening po. Good evening din sa mga Adventos. Magandang gabi. Good evening, Tita Josie. Kuya Noel, good evening po. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Yan. Tandararan. Okay. Gawin pala natin ah, gawin nating co-host si Alison May. Ayan, ayan, ayan. Good evening po, Tita Malen. Good evening po, Pastor. Evening. All right. So, ang aking co-host for tonight ay si Allison May. Take it away, Allison May. Hello Bagay. po. Take it away, Allison May. Bagay. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Evening. So before we start po, let's start with our simulan po natin sa praise report and prayer request natin. So, kung kayo po ay listening mode, please feel free po to type it sa messages and then we will read it for you po. And then I will call on po yung mga hindi po naka-listening mode. Okay po. Let's start po sa Anastasia's. Meron po ba kayong praise report and prayer request? Praise report po is thankful po kami kay Lord dahil safe tayong lahat and walang may mga sakit. Dito gabi. And kagabi, na-bless dahil po sa pinanood. It's hindi lang sa 10, kundi lalo na sa mga bata, maganda po yung palabas na talagang yung aral niya is kung gaano tayo kamahal ni Lord, tsaka yung patience niya sa atin, and um, yung unconditional love talaga. Dun talaga yung ano nun. And also, thankful din po kasi kanina meron ditong inspection, so okay naman po. So nakapaglinis po. Buti na lang po wala na pa akong work ngayon. And prayer request po is yung aking biopsy na atras po ng April 25. Hindi po siya ngayon. Kasi yung schedule po yata is medyo walang available ngayon. So April 25 daw po. 2:30, 2 o'clock, 2 p.m. po after work ko po. Yung biopsy ko po. Last may prayer request ka? Ilang, prayer request din po, maging successful po yung Tenebrae this coming Friday and yung resurrection po this coming Sunday. Yun lang po, thank you. Salamat po. And yun nga po, na-bless nga din po ako dun sa moving King of Kings.
Can we call on Tita Josie? Praise report po and prayer request. Hi, good evening sa Alison. Good evening at sa inyong lahat. Praise report. Salamat sa pag-iingat sa bawat araw sa ating lahat, sa provision, sa ating lahat. At salamat din nakauwi ako ng safe. At prayer request ko, kagalingan ng may mga sakit. At pag-iingat pa rin kay Jazel sa pagpasok at sa pag-uwi kasi medyo gabi na siya umuwi. Yun lang po. Okay po, thank you po. Pwede po ba nating tawagin si Tita Malen? Prayer request po and prayer report. Can you hear me, Allison? Yes po. Okay. Praise report. Now, I think I just have to be thankful for every day's God's provision, for the patients, especially at work. Hmm. Meron pang natitira. So I think my prayer request would be to give me more patience to last this work that we are all doing. That's my praise and worship for the night. Thank you. Okay po, thank you po, Tita Malen. Meron pa po bang si Pastor Bert po, narinig niyo po ba ako, Pastor Bert? Prayer request po and praise report. Good evening po. Ako po yung nandito ngayon. Nandun po sa baba si Pastor. Pero Hello po, meron po Tita. kaming praise report. Yung pong sa kapatid ko, nalis na po yung ventilator. At saka po yung mga gamot pa po nag-work po sa kanya. Hindi na po siya bubutasan sa leeg. So, mag-recover na po siya. Salamat po sa mga prayers. At patuloy po natin siyang ipag-pray din po. Pa po. Tapos po, list ko na rin po sa prayer request yung uncle ko kasi he passed away po yesterday. Okay. Ay, Tita Ellie, pwede pong paulit yung mga... Yung prayer request po patuloy po na panalangin sa kapatid ko, si Babin. Tapos po yung uncle ko, alisin na po dun sa prayer request po na kasi he passed away po. Yung uncle ko ang pangalan niya Bener. He passed away po kagabi. Okay po. Condolence po, Tita Elvie. Thank you. Condolence po, Tita LV. Next pong praise report and prayer report. Ate Rachel, meron po ba tayong praise report and prayer report? Hello po, magandang gabi sa lahat. So, ang praise report ko po is yung successful po na praise and worship nung Sunday. I praise the Lord po dahil kaiyak po talaga yung congregation, lalo na po pag nagpupuri silang lahat, umiiyak, gano'n, nakataas yung mga kamay. So, praise the Lord po talaga sa Holy Spirit na kumikilo, especially sa praise and worship and then during the preaching po. And then, yung praise report ko din po is nakaspring break si Kuya Jairo, so marami po siyang nagawa dito sa bahay. And then, back to school din po yung mga bata. So, praise the Lord po. And then, nag-allergy reaction po si Jairel nung Tuesday. Pero napuntahan po namin siya agad, kami ni Jairo sa school. And then, nakabalik naman po siya sa klase niya. So, yun po, praise the Lord. And then, prayer request ko po is lahat po ng events natin this coming week, yung Tenebrae, Easter service natin, and then yung ating sports fest is maging successful, and then marami pa po tayong mga bagong mukha na makita every Sunday. So, yun po. Thank you. Thank you po, Ate Rachel. Basahin naman po natin yung praise report nila Tito Vincent natin may. Praise report. Thank God for the strength and for all His blessing. We also thank the Lord for my mom's 72nd birthday. Happy birthday po.
from yesterday. And for giving her, my dad, good health always. Salamat din sa patuloy na kalakasan na binibigay ni Lord kay Vince during sa therapy this week. At di niya kailangan ng cane or tungkod. Praise the Lord. Praise God, prayer request, safety sa lahat sa araw-araw at protection din kay Michelle sa school. At mabigyan na rin po ng doctor's clearance si Vince na makabalik na sa trabaho. Thank you po. Praise the Lord. Thank you po, Tita Mai and Tito Vince. And then, oh, kay Pastor Jeff naman po, ang praise report ni PJ is, we had a great time with PN and Ate LV, Kuya Edward, and Ate Sibia. Couples Fellowship. Sugar, Sugod Bahay. And for Ate Tita Amy, praise report and prayer request po ni Tita Amy is, praise God for the fellowship and sharing of racial team with Sis LV, Rose, and Flair. Oh, Basilak gathering. Kay Tita Rose naman po, ang kanyang praise report. Magandang gabi po sa lahat. Condolence po Tita LV and family. Praise report ko po. Magaling na po sakit ng paa ko. Then prayer request po sa safe travel sa amin this coming Friday. Papunta po kaming mag-anak sa Yosemite. Balik po kami ng Sunday. Salamat po. Enjoy po. Okay po. Meron pa po ba tayo? May mga listening mode pa po ba na gusto pong humabol? Kung gusto niyo pong humabol para mag-praise report po and prayer requests, please just type na lang po. Yan po. Thank you po. Okay. So, once again po, welcome po sa ating upper Zoom prayer gathering, 8 p.m. Wednesday. So, ang facilitator po natin today is ako, Allison. And sa next Wednesday po is si Ate Faith, April 23rd. Tayo na po at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. So, pray po muna tayo. Lord, Father God, salamat po dahil ginather niyo po kami ngayong gabi. And we just pray, Lord God, na ma-utilize po namin itong oras at panahon na to para sambahin ka po namin at marinig po namin ang inyong mga mensahe para sa amin, Lord God, na maisa puso po namin, Lord God. Allow our hearts to receive it and to cherish it, Lord God, na hindi po lalabas, na hindi po papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. I pray, Lord God, that this will strengthen our foundation as we follow your steps, Lord God, and walk with you in this journey. In Jesus' name, amen. So, ang ating pong scripture for tonight is Jesus feeds the 5,000. Yun po yung sa John 6, 1 to 15. So, kadalasan po, naririnig po natin when we go through this verse is God how Jesus showed miracle by feeding the 5,000. And something na gusto ko naman pong i-focus dito is yung sa John 6 verse 9, which is nakalagay po is, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So for further context po, gusto ko pong basahin natin yung buong passage. So nakalagay po dito, Jesus feeds the 5,000. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him,
It would take more than half a year's wage to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So going back po, gusto ko po sana as we ponder upon this scripture is gamitin po natin yung SOAP method. I just want to apply this method with our fellow brothers and sisters as we look and further deeper dun sa fino-focus po nating scripture, which is, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Now, alam na po natin yung context nitong scripture na to. So, Alison, ang ano yung, observation po, ay, sige po, PJ, sorry. may Alison, explain mo muna, ano yung SOAP? Oh, okay po. Scripture. SOAP po is first observation, Mhm. second is application. So paano po natin i-apply to sa buhay natin? Yung observation po is ano po ba yung napagmasid po natin sa scripture na to? Mhm. And then after naman po nun is prayer. So Prayer. mag-pray po tayo later. So So, S is scripture, mhm. O is observation, Apo, A is application, and P, prayer. apo. So soap, no? Sabon, parang ganun. Yes po. Okay, thank you. Thank you po. Okay. So that is our scripture, yung John 6, verse 9. Kung mapapansin po natin, dito sa context ng scripture na to, it was a time daw po na si Jesus, sinusundan daw po siya ng maraming tao. And that is because maraming nakakita ng mga miracles na kanyang ginawa, katulad ng pagpapagaling ng mga may sakit. And now, nung nandun na sila sa hillside, and nakita nila tong 5,000, makikita po natin na parang na-overwhelm yung mga disciple na paano nila papakainin yung mga tao na ito. Kasi, di ba sabi nga po, but how far will they go among so many? Yung loaves and fish. Tapos nakalagay din po dito, then this small boy appears with 5 loaves and 2 fish. Jesus takes that offering, gives thanks to God the Father, and miraculously multiplies it to feed the 1,000. Ngayon po, except sa miracle na pinakita ni Heso Kristo of how yung magaling na provider niya, I want us to look, my main focus here is the boy, the unnamed boy that gave the bread and the fish. Kung mapapansin po natin dun sa scripture na yon, that boy was not named. Walang pinakita na he was someone with status, na hindi naman siya big shot, hindi naman siya parang isa sa mga lider-lideran na matanda. He is a child na nagkataong may baon siyang tinapay at isda. But ang gusto ko po i-focus natin dito is this unnamed boy is willing to give what he has. And God uses that simple offering to bless many. Ngayon po doon naman po tayo sa application. Feel free po kung may mga katanungan po na mag-message po kayo. And for the application naman po, as I was pondering onto this, I would say that this reminds us that one, God doesn't need a lot. He just asks for what we are willing to offer. And most, may mga times po na napag-uusapan natin, it could be talent,
time, tidings, act of kindness, word of encouragement, testimony na ma-share po natin sa mga kasama natin, or surrendering our own personal will. And it could even be yung willingness natin na i-offer kay God yung weakness natin and yung pagiging brokenness natin. Because kahit ano pa man yan, kahit magandang something or hindi kagandahan sa atin, God can still use us and God can still use the people around us. And number two is, nothing is too small in His hands. So do not let anything stop you na thinking na what you can offer is you think it's not enough para ibigay kay Lord. Let us be more motivated to seek and do not doubt what He can do through us, through you. And number three naman po is, dito po makikita natin na title or status doesn't matter. For every person matters in God's story. We are all used in God's story to um, glorify Him, to show His goodness in our lives. Lalo na po sa ating mga Kristiyano na naniniwala sa Kanya, that He is one true God. This reminds me that, it doesn't matter if wala kang title. Because here, this reminds me some of the unnamed people in the Bible that serve to testify Christ. Shows na God is forgiving and yung loving nature niya. And makikita dito yung authority niya over circumstances and yung grace na binibigay niya at inaabot niya sa atin. And this does just not only show dun sa Bible of like this unnamed boy. It could also be in the adulterous woman dun sa John 8, chapter 1 to 11. Her name was not mentioned as well. But God used it, not just a story, but a testimony of that forgiveness and loving, and na hindi siya hinusgahan ni Kristo. Minahal siya ni Kristo, and that showed the blossoming of His goodness and grace. Na kung nagawa niya yun dun sa adulterous woman na yun, He can also do it to us. And even in the possessed man, dun sa Mark 5:120, He showed His authority over circumstances. Kung dun sa man na yun na pinopossess na siya ng evil, paano pa kaya sa mga problema lang natin? Then God can take over and put over His authority over the circumstances that we are going through. And all these events has showed as a testimony of His goodness and greatness and yung power niya. And how He is the one true God that is claimed to be true. And ibabalik po natin dun sa unnamed boy. Just like the unnamed boy, we are also to be used in many things that we think na hindi tayo karapat-dapat, but we actually serve a purpose where He can do great things if we let Him and offer what we have sa Kanya. So, yun po yung gusto ko pong mapahayag for tonight. Kaya po sa ating questions for discussion, ang mga katanungan po natin is, pwede po kayo mamili ng isa po dito sa dalawa na to. Hindi nyo po kailangan gawin yung dalawa. But feel free of how much you want to elaborate po. So, number one, why do you think God chose to use the boy's small lunch instead of performing the miracle from nothing? What does this say about God's desire to involve us in His works? So sa Tagalog po, sa inyong palagay, bakit pinili ng Diyos na gamitin ang maliit na tanghalian ng bata sa halip na gumawa ng himala mula sa wala? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pagnanais ng Diyos na isali tayo sa kanyang gawain? And number two naman po is, have you ever felt
like what you have to offer isn't enough? How can this story shift your view of what's valuable in God's eyes? So sa Tagalog po ulit, naramdaman mo na ba na ang iyong iaalok na kakayahan ay hindi sapat? Paano mababago ng kwentong ito ang inyong pananaw sa kung ano ang mahalaga sa mata ng Diyos? So yun po ang question po natin for tonight. Pero bago po tayo mag-proceed, bago po ako tumawag, basahin ko lang po muna yung mga praise report and prayer request habang tayo po ay nag-iisip-isip. PJ, feel free po to take over kung may mga add-ons po. Yes, of course. So, babasahin mo yung chat box? Opo. Sige, go ahead. Go ahead, go ahead. Sige, basahin mo. Okay po. Mm. So, sabi po ni Tita Vilma dito, magandang gabi po sa lahat. Praise report. Salamat po sa araw-araw na gabay ni Lord. Prayer request, palagi pong safe sa araw-araw. Condolence po, Tita LV. Magandang gabi po, Tita Vilma. Magandang gabi din po, Ate Darren. Nakalagay po dito. Good evening. Praise the Lord po kahapon. Na-bless po talaga kami ni Jaja sa movie at lahat na nanood. Prayer request po na bumalik na po sa normal yung blood sugar ko. Kasi since lumagpas na po ako sa borderline. Okay po. And good evening din po Ate Liana and Kuya Jurel. Nakalagay po dito. Good evening po sa lahat. Praise report po. Medyo hindi na po naging fuzzy si Jaziel. Nabawasan na po yung pag-iyak niya at hindi na po katulad nung mga nakaraang linggo. Amen. Prayer request po naman, nasa face na po si baby ng pinipigilan yung pag-sleep niya at hindi nagmi-milk. Praying po na hindi naman naapektuhan yung growth niya. Praying din po for safety and protection to the whole family and church fam. Thank you po. Okay po. Amen. For those who attended the movie, no, you don't have to pay anything. The church treasury will cover it. So it's a blessing for you guys. So it's for free. Don't worry about it. No. If you were able to pay, we will give back to you your money. And if you're not able to pay yet, so don't worry about it. So yeah, it's a blessing. No? It's a blessing na mapanood yung napakagandang movie at saka um, mga inspiring. Yan. And also, parang malungkot si Tita Pepot ngayon kasi nakikiramay kami kayo sa iyo, Tita Pepot, kasi namatay yung kanyang paborito na singer, no, si Nora Honor. Kaya magkasunod yung namatay, no, pati si Pilita Corrales. Yung mga sikat tong araw yan, eh. Baka hindi na sila kilala ng generation ngayon, pero during those times, sikat yung mga yan. Okay, what else? So let's go back, Alison, no, doon sa mga katanungan doon Yes po. sa Q4D. No? So if you wanna write your answers, no, pwede niyong ilagay doon sa ating chat box. Ayan, may sumulat na si Kuya Vince at si Ate Mike. Or kung hindi naman kayo listening mode, pwede kayo sumagot kung able kayo. Ayan. So we're talking about yung 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 boy, yung bata na nagpaubaya, no, ng lunch, no, ng kanyang bread and fish para may sa katuparan ng Panginoon, yung pagpapakain sa 5,000. And 5,000 na yan, we're not talking about 5,000 people, but ang sabi dyan ay 5,000 men. So, most probably, meron yung men, may asawa, merong anak. So, more or less, talagang multitudes yan. No? At doon nag-perform ng miracle ang Panginoon. At hindi, kumbaga, maganda yung sinasabi ni Alice, so na may pwede naman na
mag-miracle na yung stone gawing bread, di ba? Pero bakit ginamit yung bata? Kasi una, para sa akin, kumbaga, gusto nung bata ma-bless si Lord at saka yung mga tao. So, in-acknowledge ng Lord yun. No? At gusto rin niya i-bless yung bata. At sa pamamagitan ng childlike faith, tinuruan na naman tayo ng Lord na dapat tumulad tayo sa childlike faith, sa faith ng isang bata na kumbaga bigay todo pagdating sa Panginoon. Unlike tayo kasi minsan nagkukwenta tayo, di ba? Nung bata tayo, hindi tayo nagkukwenta. Kumbaga, we just give what we have. Pag nung tumanda na tayo, mahilig na tayong magkwenta. Ito, sobra to, sobra. Pabawasan ko to, para mga ganun. Pero ito, yung bata, talagang he gave whatever, anong meron siya. At ano yun, pinadami ng Panginoon, miraculously. No, sa unang tanong, sabi dito, why do you think God chose to use the boy's small lunch instead of performing from the miracle? Now, what does this say about God's desire to involve us in His work? Yep. No. So, importante kasi involvement natin eh. Kasi two birds in one stone yan eh. Mabibless yung heart ng Lord, mabibless ka, mabless yung heart mo, plus mabibless ka pa in all areas of your life. No, at saka dito, antidote sa ano yung greed para mawala yung ano natin, pagkaganid or yung greed sa katawan. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon to give, let go, and let God. No? Yan. So, okay, let's start. Alison, pili ka na Ay, kung ano yung unang sasagot. or po, basahin po muna natin yung sa Sa chat box. may, Go ahead. opo. So, sabi po ni Tito Vince and Tita Mai, number one, it's a reminder that God can use anyone and we don't have to be great. We just need to be willing to share what we have without hesitation. The boy didn't have much, but he gave everything he had. Po, I can agree po doon. It's yun nga po, the childlike heart of not thinking or parang masyadong overthinking. Kasi it could be there are times na masyado po nating overthink Mm. na paano naman yung matitira sa atin. Ganun. But for this, he gave what he has to God and God made it plentiful. Tama yung word, no, without hesitation, Alison. Kasi imagine mo, nung bata ka pa, tapos Opo. kumikita ka ng $10, no? Ang daling ibigay yung $1, di ba? Tapos Opo. bigas ka ng $100, $10 na yung ibibigay mo, di ba? Tapos binless ka ng $1,000, $100 na yung ibibigay mo. Medyo parang yung hesitation mo nandyan na, no? Na nabubuo na. Binless ka ng sabihin natin na $10,000. Di $1,000 na yung i-release mo, di ba? And that is a lot of money. So, kaya importante na tinuturuan sa Sinag Kids Ministry na ginagawa nila to. Kaya napapansin nyo, may mga bata na pagka tumatakbo yung halina at sama-sama, tatakbo sila dun sa harapan. Una nilang pinupuntahan yung box, no, yung giving box natin, ano. Tapos Opo. naglalagay sila dun ng $1, $2, so whatever amount. Kasi pinapractice sila ng magulang nila na magbigay sa Panginoon. Kasi pagka naging muscle memory mo na yan, naging automatic na sa iyan, wala nang struggle, wala nang hesitation. No? Naalala ko nung there was a time sa Philippines, no, tsaka dito, no, ang ginagamit ko, ano tawag nito, auto pay, no? Auto pay. Kumbaga, kino-connect ko doon sa card, hindi sa credit card eh, sa ano ko, sa debit, no? So, automatic 'yon, nagkakarga 'yon, no? Once a month, no, ng 10% of what I earn, no? At ako ginagawa ko naman 'yan sa church. Nag-ano ko, inahati ko siya sa apat or lima, no? Tapos kasi I want to be an example eh. Gusto ko ako yung unang tatayo, ako yung maglalagay kasi ako yung pastor eh. Paano mo i-encourage yung tao kung ikaw hindi ka nagbibigay, di ba? So parang ganun. So ito yung mga bagay na without hesitation mo nang ginagawa
Kasi nasanay ka na, kasi automatic na sa'yo, di ba? Kumbaga, pero kapag ah, kumbaga, hindi mo naiintindihan, nandun talaga yung hesitation, di ba? Unlike nung bata, buong buo yung kanyang paniniwala kay Kristo eh. Di ba? So sana ganun tayo, yung faith natin para sa bata. Mm. Opo. Ka- Naalala ko po yung palaging sinasabi po ni Dad na you can never outgive God, na hindi po ah, natin madadaigan yung effort. mm, never Kasi talaga. kung pakainin mo sila ng wala, uutot sila. Kaya, tawag yun na ng bread at saka tinapay. Fish, Kaya, parang Ay, yung Dad. go ahead, Allison. Okay po, sino po? Ate Rigel, nandiyan po ba kayo? Yes. And sa akin naman, ano ba yung isang question natin? I think yung number two is common for um yung mga bagong Christians. Especially kunwari, nag-decide na tayo na parang, oh, I want to be part of the ministry. And then, eto lang yung talents or gifts siguro sa POV natin or sa point of view natin na meron tayo. But then, um, it is the heart, yung buong puso natin na ibibigay yun sa Lord na to serve Him and be part of the ministry. Whether, wala namang small sa Lord. Basta buong puso natin ibibigay sa Lord, ayos na ayos yan sa Panginoon. So, yun yung sa akin. Oo nga, kasi ako, nung Sunday, nabibless ako kay ano eh, kay Aileen. Alam mo yun, yung desire ng heart niya na magpuri. Kasi parang, naalala ko yung parang may sinabi siya dati na ano eh, na parang na-challenge siya or nabibless siya sa anak niya kasi sabi niya parang mas nagde-devotion pa yung anak ko kaysa sa akin na parang ganun. Tapos nakikita niya talagang sali dito, sali doon, no? Kasi si Elisha, ano na yan, ang daming ministry niya. Di ba? Nagki-kids, ay, nag-ano yan, nagsa-social media team, praise and worship Mhm. team, di ba? Tapos vocals, drums, di ba? So parang na-challenge si Kylie na aside from piging, sumali siya ng ano no, ng worship team. And nabibless ako sa kanya yung binibigay niyang time. Tatlo anak nun at maliliit. Di ba? So imagine Mhm. paano siya atin ng practice, paano siya gigising na maaga kasi prepare man eh. Alam niyo, I'm sure nakaka-relate yung may mga anak dyan namang maliliit pa. Kasi yung mga anak ko nang maliliit pa, para akong ano eh, kumbaga para akong sergeant sa ano sa Marines, no? Kasi isa-isa sisigawan mo para maligo agad kasi isa lang banyo namin dati eh. So ang hirap, no? Lalo na pag Sunday morning. So, imagine niyo yung effort niya talaga and I'm so blessed. No? And of course, with all the others na nagbibigay ng kanilang time and effort dun sa mga nagluluto na umaga pa lang, di ba? Biyernes pa lang, namimili na sila. Those are something na you wanna do something for God. And kumbaga hindi ka maubusan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong gagawin. Hindi ko alam yun. Ang daming gagawin. Alam niyo. Sobrang daming gagawin. Yeah. Thank Opo. you. Thank you po, Ate Rachel. Okay, patingnan po natin. May nag-message po si Tita Rose. Sabi po ni Tita Rose, sa tingin ko po kaya po pinili ng Panginoon na gamitin ang dalang pagkain ng bata para maipakita sa mga tao po na kahit simpleng tao tayo at anuman ang ating edad ay meron tayong may offer sa ating kapwa. Tulad ng bata, ang kanilang puso ay busil at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso nagbigay ng lahat ng meron po siya. Yun nga po yung no hesitations to give and to show generosity and to also allow the Lord na si Lord ang kumilos po, di ba? And sabi naman po ng sci-fi, sa akin po
pwedeng para ipakita po ng, sa akin po pwede para ipakita po na kapag inoffer natin kay Lord, minsan feeling natin maliit, pero kapag ginamit na ni Lord, malaki nagiging impact. Kaya, kaya niyang in-multiply yun para maging magpapala po sa madami. Basta we offer it in faith and out of a pure heart. Sobrang dami nakakain nun, grabe. Siguro another thing din po nga, I can agree po kay Ate Faith of how like the kid wasn't really looking para magbida-bida. Hmm. Na hindi, he didn't have the reason to give what he have to offer para mapakita niya na, oh, tinulungan ko si Jesus, or like, oh, yan na, yung parang tumutulong ako magpakain sa ibang tao. But it's because of out of pure heart that he really wants to help, that he really wants to give what he have to offer. And not to boast nor to have any other intentions, but the only intentions to um give what he has. So, yun po, thank you po doon. And si Mama Pepot naman po, in-answer din po niya yung question number 1. Number 1 po, I think God chose 2 loaves and bread because He wants to demonstrate His power to multiply even the smallest resources into abundance. We must remember that Jesus is our bread of life, and He has the ability to satisfy our spiritual needs and provide for our physical needs. Kasi, mga disciples, nagdududa kung paano i-feed yung 5,000. Tinuturuan lang tayo ng verse na ito kung pwedeng tumulong sa nangangailangan kahit konti. It's not the amount that we can give, but the intention, at di tayo magkukulang. Thank you po. Kaya dapat, Alison, kung merong pagkakataon na binibigyan tayo ng pagkakataon magbigay, we should always grab that opportunity, no? Kasi 'di ba, Opo. madaming tao na parang, uy, meron pa ako ditong $2 ha. May taya ako nga sa Powerball. Alam mo, may $1 pa ako. May taya ako nga sa Super Lotto. Baka kasi dumami, 'di ba? And the probability of you winning, it's like, alam mo yun, um, yung millions and millions din ang probability mo kung mananalo ka. Pero one thing for sure, na kung gusto mo na lang din at mahilig kang tumaya, tumaya ka sa Panginoon. Diba? For Amen. example, maraming tumaya doon sa mission natin. O, pararamdam sa inyo ng Panginoon. Baka iba naramdaman na. Pararamdam sa inyo ng Panginoon paano siya bumawi. Di ba? Opo. Etong yung Myanmar, Thailand, di ba? Hindi na dapat automatic na sa atin bilang Kristiyano, no? Mataas na yung awareness natin na, oops, nangangailangan. No? Ano ba naman yung magbigay tayo ng kung ano lang yung kaya natin, tapos papadala natin sa Nazarene Compassionate Ministry. Sila yung magpapadala sa Thailand, sa Myanmar. Kasi equipped yung sistema natin, yung denomination natin eh. Tipo, pag nagbigay tayo, talagang pupunta sa tamang puntahan. No, kagaya ng Isla Verde, Church of the Nazarene, nangangailangan sila, kalahati lang yung simbahan nila, tapos eh. Kalahati may bintana, kalahati wala. Tapos ang hinihingi lang nila sa maliit lang naman na amount. No? Sabi ko, sige, pagtutulong-tulungan ng mga taga-simbahan namin yan. At yakang-yaka namin yan. No? So, yung mga ganun na pwede tayong magtulungan, padala natin sa kanila. Papadalan tayo ng picture na sira pa, papadalan din tayo ng picture na buo na, di ba? Sarap ng pakiramdam na tumaya ka doon. At sigurado, may balik yun, di ba? Pero yung tataya ka sa Powerball, di ba? Sama ka doon sa slot machine sa may Las Vegas, or alam mo yon, taya ka sa ending ng basketball, or sa Pilipinas ang tawag doon wedding, di ba? Those are all game of chance. Dito hindi nakikipaglaro ng game of chance sa yung Panginoon. Sure ball ka
na ibabalik niya sa'yo, siksikliklig at umaapaw. So kung bubuksan mo lang yung puso't isipan mo na parang faith-like child nung sa bata. Right? Opo. Go ahead, Alison. Okay po, ituloy po natin. Kay Tita Amy naman po, sabi po ni Tita Amy dito, ang maliit na bagay ay nagiging malaki at sapat kapag galing sa Panginoon, katulad ng tinapay at isda galing sa bata. So, it's the same po yung kay Mama Fe po. I can agree na even from the smallest resources, that God can make it possible to multiply and even replenish it. Pero minsan di ba kayo nagtataka na lalo na siguro yung mga piging na nagluluto. Magluluto ka, one portion, di ba? Isang kaserola or isang, alam mo yon, isang dish. Pagkatapos, ang daming pinapakain. Alam mo yun, 130 people, 150 people. Di ba? May ano pa yun, mayroon pa nagte-take home doon, mayroon pa. Alam mo yun, maabot pa yun ng Lunes, binabaon pa yun. Minsan maabot pa ng Miyerkules. I mean, sabi ko, matindi yung multiplication ng bread and fish, no, pagka Sunday. Kasi kung titingnan mo, nakalatag sa, ano, doon sa ating parang buffet table. Pero talagang nakakakain lahat eh. Hindi yung nakakain lang busog lahat. 'Di ba? Oh, Minsan may Sharon pa nga eh. 'Di ba? So, how the Lord is multiplying that. 'Di ba? So, somehow that is every Sunday miracle din eh. Yung kainan natin eh. 'Di ba? actually po, thank you po, PJ, sa pag-open nun. That's another good point po na nabe-bless din po kasi if we think about it, not everyone knows what everyone is going through, and syempre Piging has their own personal things happening din naman po. Oo. But to the point na there are times na those ingredients and yung labor nila that they put in to those meal to Mm, serve God and serve others that are there to listen sa pahayag ni Lord, 'di ba? I'm really blessed how yung iba they're willing to give, and mm, then for some reason we're all busog na yung mm, iba po nakapag-take out pa nga po. So I'm very thankful po sa hindi lang naman po sa Piging, sa lahat ng ministries po, that they put their hearts, mm, yung time and effort, and that availability to be given kay Lord para ma-bless si Lord, and which also overflows na nabe-bless din po yung ibang mga tao that sees that of mm, how we look forward na makuha yung heart ni Lord and how to achieve the heart na God is looking for. Yun po. Siyempre, yung iba, siyempre, minsan tight din. Kumbaga, they, parang they find ways para makapagluto on a Sunday. Alam mo yun. Yung iba naman, maaaring masama ang pakiramdam nila, pero they still find ways makapagluto pag Sunday. No? Minsan, yung iba, puyat galing ng trabaho. No? Kadalasan si Ate Rose, yan, puyat yan. Galing trabaho, pero kung magluto ng lugaw, alam mo yung gumagawa na sa malamig. Alam mo yun, kumbaga, kasi ihahatid niya doon, hindi pa natutulog. So, those are things na, kumbaga, kahanga-hanga, no? Na, kumbaga, dapat we need to emulate pagdating sa kanilang, dedication sa Panginoon. Yes po. Thank you po. Okay po, balik po ulit tayo sa questions for discussion. So sabi naman po dito ng Tita Maren, for me, it is telling us that we all have something to offer without us realizing that any little thing counts, for the little that we may have may truly bring greater things in God's loving eyes. Amen. Okay. Punta naman po tayo kay Ate Darren. Sabi naman po ni Ate Darren dito, it reminds us that what we have or what we possess is not ours. If that thing would lead to expansion of God's kingdom, huwag natin ipagdamot o pigilan, bagkus buong puso nating offer or ibigay sa Panginoon. Mhm. Possibly,
gutom ang bata noong time na yon, pero dahil kailangan noong time na yon, he had joy in his heart to release that possession he had. Hmm. So, we have a heart like sa young boy, heart to bless people, at yung service niya sa Panginoon. Yun po, sabi ni Ate Dar. Kasi ako nakikita ko dito sa bata na to, Alison, ano eh. Yung bang yung tipong pagka, uy, may journey, no? May adventure, sama ako doon. Pero Opo. alam mo yung masinop na bata, yung laging handa na para ay magbabaon ako or maaaring pinabaunan siya ng nanay niya, I don't know, no. Pero magbabaon ako. Kumbaga, this is something na meron akong bubunutin pag nagutom ako. Alam mo yun, hindi katulad ng iba, no? Siyempre, may ibang klase naman ng tao na, sige, banat, go, 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 di ba? Parang, punta lang tayo doon, sunod-sunod tayo doon, di ba? And which is, obviously, madaming ganun kasi madaming walang pagkain, eh. Di ba? Or Opo. maaaring ibang tao doon may pagkain, but they chose not to share. Di ba? Mm. We don't know. We don't know what's happening no, during that time. No, yung bata talaga, go, go, go siya, may pagkain siya. At Yes. inisip niya na para sa kanya yon kasi 5 loaves lang eh, tsaka two fishes eh. Obviously, pang single person lang yun, ano, consumption, maring 2 meal or 1 meal lang, depende sa appetite niya. Pero, alam mo yon yung heart niya na i-share yun. Alam mo yon kumbaga parang, ah, unlike ng ibang tao na una pumunta doon, hindi prepared. No, kung meron man nag-prepare, pero hindi naman nag-share, di ba? So, tsaka, dyan sa story niya, naalala ko, binanggit na meron sila eh. Yung disciples, Opo. meron sila. They have something for them. Hindi naman sila magbasa pupunta doon na walang baon, di ba? Pero, ang problema kasi nila yung multitudes, yung 5,000. Eh, di ba pwede naman mag-start doon sa, alam mo, ano ba meron tayo dyan? Labas na natin, tapos pararamihan na lang ni Kristo. So, ibig sabihin, lumalabas, no, kung titingnan mo, under observation ng Mm. SOAP ni Allison, may nagdamot din. Di ba? May disciples din na nagdamot. Kasi hindi sila naglabas eh. I'm sure mas madami yung meron sila kaysa dun sa bata. Mhm. Di ba? So, may nagdamot. Di ba? Alam mo, nakakalungkot minsan, ano, yung kapag, I don't know, hindi ako nakikipagkaibigan sa, ano eh, sa taong madamot. Kasi ang hirap kasama nun eh. Ewan ko lang sa inyo, di ba? Parang, mahirap kaibigan ang taong madamot. Di ba? Masarap kaibigan yung mapagbigay. Yan, di ba? Kasi, kumbaga, una matututo ka sa kanya, plus kung ganun din ugali mo, magkakasundo kayo. Di ba? Ang hirap yung taong madamot. Iba yung taong madamot sa ano frugal Bawa yung mga Ilocano, hindi naman madamot sa mga yan. Eh. Tawag sa kanila kuripot. No? Pero ang English nun ay frugal. Ang madamot, greedy eh. Pero yung frugal, parang yung bata, frugal yun eh. 'Di ba? Naghahanda siya doon sa pupuntahan niya. Kumbaga hindi siya basta-basta gagastos o mamimigay. Inilalaan niya sa tamang panahon. So ganun din yung mga Ilocano, yung mga Inchek, yung mga Hudyo, 'di ba? Frugal sila. 'Di ba? Pero iba yung ano eh, iba yung madamot eh, 'di ba? Na kumbaga ah, ayaw ka talagang ayaw talaga mag-share, parang ganun. Opo. Siguro PJ na isa din sa mga na-appreciate ko dito is this scenario or this story is no longer one of the parables ni Jesus. Kasi di ba po mahilig po magbigay ng parable si Jesus. Hmm. But this is actually True one to of like life the true to life na talagang inoffer ng bata of what he could share, what he could give. Tapos yun nga din po, siguro isa din po sa mga na-appreciate ko din po sa pinahayag ni Ate Dar, di ba? Sabi nga po na wala naman, totoo naman po na wala naman po dito sa mundong ito is talagang sa atin. Everything here that we have is because of the Lord. And balang araw, once we
join God in heaven, we will not be able to possess what we have here on earth. Therefore, yun nga po sa another insight that Yun na nga um no? So, ba't tayo opo, magdadamot? Hindi po. naman natin madadala, no? Pag namatay Mm, tayo. Imagine mo, no? Sabi nga, hubad kang dumating sa mundo, hubad kang aalis. opo. So, bakit kamal tayo ng kamal ng kayamanan sa mundo? 'Di ba? Eh pag umalis ka, hubad ka rin naman aalis. 'Di ba? Yes. Kadalasan, napupunta lang yan sa gobyerno or minsan hindi pa nga napupunta sa tamang puntahan eh, yung anak mo or kung sino ang dapat tagapagmana. 'Di ba? So, these are things na hindi worth investing na. Well, hindi ko sinasabing wag tayong mag-invest. May iba yun. What I'm saying is wag natin i-focus yung heart natin sa maling investment. 'Di ba? Patuloy tayong magtrabaho, mag-invest, kasi nabubuhay tayo sa mundo eh. Pero yung focus natin, wag natin ilagay doon. 'Di ba? Kasi magpayaman man tayo na magpayaman, para saan? Para makita lang natin yung numero ng mataas pagdating doon sa bankbook natin. Dapat meron pupuntahan, 'di ba? Kung tinawag ka sa ganun, eh di ibig sabihin gagamitin ng Panginoon yung pera na yun. Pero kung wala lang, gusto mo lang ipunin, gusto mo lang alam, masabi na may pera ka, pag namatay ka mamayang gabi, wala lahat 'yun. 'Di ba? Opo. Baliwala lahat 'yun. Baliwala as in. Napansin niyo ba yung Earth simula nung nagsimula, nung unang-unang araw, yung first day ng Earth, kung anong meron na kayamanan dito sa Earth, hindi pa nababawasan hanggang 2025. Mm, Kasi lahat ng nagkamal ng kayamanan, hindi naman nila nadala, iniwan nila dito. Di opo. ba? So why not use the earthly possession, kagaya ng 5 loaves of barley bread, tsaka yung 2 isda, na invest mo sa eternity. Yun ang worth investment. Para malaki bahay mo sa heaven. Di ba? Mm. Nag-agree po ako doon. Kumbaga, let's utilize God's blessing to also bless others. Mm-mm. Mm-mm. Because, God blesses us. So, I think I remember PJ, may isa ka sa sermon na sinabi mo na when blessings flow, kung nakabukas yung kamay mo, papasok siya at lalabas siya. It also blesses others. But when you start to close it, nothing will enter and nothing will come out. Mm-mm. Sarado. Opo. So, thank you po. Okay po, si Tita Analu po, sabi po ni Tita Analu, I echo PJ. I personally am embarrassed to bring my cooking kasi I always think it may not taste good. Mark keeps reminding me that it's not the taste that matters. It Mm. is what is in our hearts that counts. Ang Thank you sarap po. kaya ng meatballs mo, Ate Analu. Actually, yung amoy nun ang favorite ko. Amoy langganisa kaya yun. Sarap-sarap. It adds festive feeling pagka iniinit na yung longganisa, yung meatballs na yun. Alam mo yun, it adds festive feeling. Alam mo yung parang ano, yung nanay mo na nagluluto ng longganisa sa umaga, arang gano'n, ng bango. Yeah. Thank you po, thank you, thank you. And si Tita Amy naman po nakalagay, from Tito Alvin. Nagmilagro ang Panginoon para maraming makaalam ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ayan. Amen. PJ, tatawag po ba ako? May time po ba tayo? At saka ano yan Alison, connecting event ni Lord yan Opo. Di ba? Kasi what would Jesus do? Yung lahat ng ginagawa natin sa church, pinattern natin doon sa ministry ni Jesus. Paano niya ginawa? Di ba? So napansin niyo, nagpakain siya. Connecting event niya yan eh. Nanggamot siya. Connecting event niya yan eh. Di ba? Opo. So, ah kumbaga, tayo, nagpapakain din tayo. Isa lang tayo sa ano. Actually, no, I challenge everyone. Pumunta kayo sa ibang simbahan. Maghanap kayo ng simbahan na katulad natin na nagpapakain ng bonggang-bongga. Di ba? Na walang bayad Di ba? I challenge everyone. Di ba? Na una, hindi church ang bumili. Pangalawa, hindi siya tinatakal, kundi eat whatever you want, di ba? Pangatlo, ang nagluto, ang nag-prepare, ang bumili,
ay mga Member. mga mga church people, di ba? It's a form of blessings. Makakahanap ka maaari ng church, nagpapakain, coffee, donut. Makakahanap ka maaari ng ibang church na naka box yung pagkain, tapos magbabayad silang $5 or $10 each, di ba? Makakahanap ka maaari ng ibang church na maaring nagpakain, pero once a month kasi merong anniversary or whatsoever. Makakanap ka ng church, maaaring nagpakain, pero church fund yung bumili. Pero nothing, no? Kumbaga incomparable yung ginagawa ng piging. Wala pa akong nakita sa 25 years ko sa ministry. Wala pa akong nakita na simbahan na gumagawa ginagawa ng piging, 'di ba? So, yeah. Thank you po. Okay, apat na lang po. Mhm. Si Tita LV, Tita Josie, Tita Malen, and Anastasios. Okay, simulan po natin kay Tita LV. Tita LV, ano po ang iyong takeaway? Will be Hello po, ang dami na pong nasabi, nakaka-bless po talaga lahat ng mga sinabi niyo and I agree nakaka-bless. na Actually, nag-agree ako doon. sinasabi namin yan, Tita LB, para magluto kayo ng sampelot. Joke lang. Si Tito Bossy po yun. Yung, ay, Joke si lang, Tita joke lang. Rose, Rose. si Tita Girly. Ako po, na-bless po ako sa mga sharing. So, nakita ko rin po kung paano kumilos ang Panginoon. Sabi nga po, the Lord will acknowledge po yung small things na ginagawa natin. Kahit na ano pa po yun, basta para po sa Kanya, the Lord, yeah. How insignificant or little it Ayun is. po, Yeah. Sige na, tuloy mo lang. Dinagdagan ko lang eh. Sige na. So nakaka-bless po talaga how the Lord works po sa ating mga buhay. Lalo na po dun sa, sabi ko nga po kay Pastor kanina, yung bata, pwede naman po niyang hindi ibigay yun eh. Kasi Mm. katulad po ng mga disciples na nandun, yung mga sinabi po kasi ng Panginoon, humanap sila ng kung saan sila Pwedeng pwedeng bumili. bumili. Ang nakikita ko po doon, I think yung mga, meron din pong nagdala pero hindi nila nilabas. So parang ganun po yung Diba? nakikita ko po doon, no? Po, Yeah. parang sabi nga po yung sinabi nyo na yung hindi nila binigay o nagdamot po sila. Kaya po sa atin bilang Kristiyano, wag po tayong maging madamot. Bigay po natin yung kahit na small lang yan, the Lord will make it bigger po para dahil po binigay natin from the heart. Nang tinitignan po palagi ng Panginoon yung puso nating marunong magbigay. Amen. Po, mag-giving po Giving tayo. ang ano mo. Yeah. Okay, that's good. Giving pala yung nakita mo doon. Ikaw naman dati. Ako ba? Hindi naman ako pinili. Sige po, Sige. Robert, kayo po. Dadagdag tayo, sige. Yan ang view ni Sir LD. Ako naman, yung nakita ko dito, marami kang pwedeng dito eh. Even though how insignificant, small things, once you trusted in the Lord, it will multiply or can do a lot of things. And one more, yung bata, no? Siguro sa mga kabataan, like Allison o yung mga young people natin, wag nilang isipin na bata lang sila. Bata kayo, ganun na through that kid, no? Uh, Once you entrusted everything to the Lord, nagtiwala ka. Eh talagang, even though ordinary people, sabi nga, merong awit na ganyan, natatandaan ko eh, inaawit pa yun. No? Ordinary people, if you, ano ba yun? God uses ordinary people if we obey what He commands, sabi nga nung awit. He can make little things or ordinary people into extraordinary yung mga i-offer natin sa Kanya. Kaya sa church, sa palagay ko na hinahamon tayo ng Panginoon na if you are looking na that the Lord will increase not only numbers, no, yung figure ang tinitingnan natin, but more souls to be added in His kingdom. Siguro, we must, everybody must contribute, no? Hindi lamang siguro ang ating punong pastor. Kasi ang punong pastor lang natin, ang aasahan natin, talagang
ano, hindi niya magagawa ang lahat. Kaya I believe kahit na yung pinaka maliit nga na member natin, kung ano man yung magagawa mo, kapag binigay natin sa Panginoon, God can multiply. So, na the Lord will be the one as well, no? Na mag-add uh, sa church ng mga kaluluwa. But we have to do our part. Yun ang ano doon, like that little kid. Okay, so thank you po. Amen. Thank you po. Si Ate Liana po and Kuya Jurel, meron po ba kayong takeaway? Like baka listening mode po. Sino pa po bang hindi natatawag? Si Tita Josie po. Tita Josie. Hello po. Po. Nasabi ng lahat. Para po sa akin, gusto ng ating Panginoon na kahit sa maliit na paraan, magamit tayo sa kanyang kaharian. Kahit nga tayo, sabi ni Pastor, ordinary, pangkaraniwang tao. Pwedeng-pwede tayong gamitin basta available at willing tayo para sa gawain sa Panginoon. Gaya po ng kahit taga-ayos tayo ng upuan, tagaligpit nito, taga-tapo ng basura, paglilingkod po ito. Amen. Kahit hindi po tayo napapansin, ito po isang paglilingkod sa Kanya. Parang yung bata. Yun lang po. Salamat. Amen. Lastly po, Anastasios, ano po ang ating takeaway? Hello, good evening po sa lahat. Um, Siguro yung gusto kong sagutin po ay yung second question, yung have you ever felt what you have to offer isn't enough? Kasi I think God has given me a gift, no, yun. Just like what we discussed last week, though, yung God has given us the different talents according to our abilities. Pero kasi ako, I think he did give me a talent, pero I'm a very shy person kasi. So I would rather, and I'm not really a good public speaker. I would rather just keep it to myself and make it just a hobby kung if it was up to me. Pero kumbaga I feel really hindi talaga ganun ka-qualified because pagdating sa music, I'm only self-study. Hindi naman talaga ako nag-aral. Walang nagturo sa akin na teacher. Hindi ako nag-enroll sa music school or um, yun nga. Everything was self-taught, YouTube, mentors from past churches. So, there are a lot of times that I would really look down at myself that I'm not good enough. Pero ang heart ko kasi was to serve God and serve His people in any form, way or shape that He wants me to. So kasi I believe that it is really a privilege to be called by God, and to say yes is such an honor na maging kagamit-gamit kay Lord. So I praise the Lord for that, na He's using me, He's using us to do His mission, to disciple others, and spread the good news, spread the gospel, no? So, whatever we have, especially time and availability is very important. Yun ang ano natin. Kasi, yung talents and skills, God can, you can develop that, but yung heart mo for the Lord is something that you have to be willing to give, and there's gonna be a lot of sacrifices talaga. So you'll have to open up your heart kay Lord about that and strengthen your faith, and believe na everything will be well if it is for Him, and if that is your heart's desire is to please Him. So yun, thank you po. Amen. Actually, nandun yung miracle, no, Aldrin? Yung hindi ikaw, tapos
i-convert ka ng Lord. Yun yung ano eh, yung miraculous metamorphosis eh. Parang I don't know if baka nga walang maniwala if I tell you guys na I have a fear for public speaking simula ng grade school. Namamawis yung kamay ko, namamawis yung paa ko. Tapos nag-i-stutter ako kapag class recitation or magre-report ka sa harapan ng blackboard, no? Blackboard pa nun, hindi pa whiteboard. At kumbaga, classified ko yung sarili ko. No, kasi ang course ko ay behavioral science. So, siyempre, nakita ko nung inaaral namin. Sabi ko, ay, introvert ako. Hindi ako pwede sa extrovert. Kumbaga, kilala ko yung sarili ko. Dahil nung sinabi lahat nung classification nung ano, ay nung dinefine ko ano yung introvert, pasok ako lahat. Sabi ko, ay, introvert pala ako na hindi ko alam. No, ako yung tipong tao na kahit tanungin yung si Sister Minnie na tatlo lang ang pupuntahan ko. Triangle lang yan. Trabaho, church, bahay. Trabaho, church, bahay. Yun lang yun. Tapos hindi ako mahilig makipag-socialize. Kaya kong, kaya kong ano eh. Siguro kaya kong 1 year straight sa loob ng kwarto. Kaya honestly, hindi ako nag-struggle ng pandemic kasi hindi naman ako mahilig lumabas eh. Pangalawa, hindi ko, naalala ko noon, nung nakatira kami sa apartment, ang may-ari noon, yung biyanan ko, at malapit dun yung bahay nila, no, nasa within the same compound. Kadalasan, mahilig silang mag-gathering. And usually, sa bahay lang ako. Hindi ako sumasama or Hindi ako nag-i-snub pero kumbaga, there are time na pagkakain, pupunta ako, ganun. Pero yung to socialize, hindi dahil sa ayoko makipag-socialize. It's just like, yun lang talaga yung makeup ko. No? Pero, nung tinawag ako ng Lord at kumbaga binigyan niya ako ng task na hindi po pwede. Yung pagiging introvert mo, kailangan mong mag-adjust. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Kasi nga, binago ka niya. So para sa akin, whenever I talk to people, whenever I speak in front of many people every Sunday, para sa akin, miracle yun. Hindi ako yun eh. Hindi kasi ako ganun, kumbaga. And kasi yung bang pag nakita na ang kalakasan ng Panginoon ang nangunguna, hindi yung kalakasan natin. Mas na ano siya eh, mas nag-glorify siya kaysa ano, yung kalakasan natin. And for me, every time nangyayari kumbaga, I'm not a social butterfly, pero I have to greet all the people every Sunday kasi that is the only time I can talk to them in person. Kasi para mapag-pray o malaman yung problema or makaunselan or makamusta man lang or alam mo yun, kasi iba pa rin pagka inawakan ka ng senior pastor, tinapik ka, kinamayan ka, nginitian ka, kinausap ka. Kasi yun yung pakiramdam ko noon eh. Nung pag ginagawa sa akin ng senior pastor ko yun, I feel special na parang connected ako sa kanya, na pinagpe-pray niya ako, na mahal niya ako, na gano'n. And for me, that's a kumbaga napaka big jump para sa akin na gawin yun. Kasi I'm an introvert person nga. Pero, yun, ang ginawa ng Panginoon, kinonvert niya ako na ano. So, para sa akin, mas maganda na kung yung hindi ikaw, tapos ginamit ka ng Lord, huwag kang magdahilan, basta magpagamit ka lang. Para sa akin, mas effective yun. Kagaya ng bata. Hindi na mayaman yung bata eh. Di ba? Hindi naman madali para bitawan yung ang dala-dala niya na baon eh. Di ba? So, pero binigay niya. Kumbaga, ganun din sana tayo. Na minsan akala natin, ah, laging yung talent lang, talent lang, talent. No? Minsan kung saan ka mahina, minsan yun yung ano eh. Yun yung gagamitin ng Lord para mas lumabas yung kalakasan niya. Kasi dito, pag nangyari, wala kang pagmamalaki. Kasi hindi pwedeng, kahit kailan, hindi ko pwedeng sabihin ng galing ko talaga. Hindi, kasi galing na sa Lord. Kasi hindi naman ako yun. Hindi naman ako yung, hindi ko kakayahan yan eh. Kumbaga, tansyado ko yung sarili ko eh. Pero dahil doon, inilalabas ka niya sa shell mo, tapos gagamitin ka niya. Di ba? Thank you, Allison. Thank you po. Galing ng co-host ko sa podcast, si Allison.
Okay po. Thank you po, PJ, sa pag-isip. Okay po. Mananalangin na tayo. Opo. Sige. So, Wala na tayo, ba? Natawag mo na lahat? opo, natawag na po lahat. I Sige. think. Ay, nagpahabol po si Mama Fepot. Sige. Sabi po ni Mama Fepot, praise report po sa Bezad, ay pala Bezad done with chemo but pray for prostate surgery and green card interview this April. Praise the Lord. Pwede po ba ma-add si Mary Ann Samadi sa April Celebrants April 10 po? Oh, yeah, of course. No, lagay natin sa greetings. Okay po. Nagpapatulog daw po sila at Eliana. Okay lang po yan. Okay po. So, okay na po ba tayo na mag-pray po tayo? May habol pa po ba? Okay May po. gusto mo bang umabol? Sige po, tayo na po magsimula. Lord God, thank you for tonight. Thank you po sa amin na pag-usapan. This is a very wonderful collaboration po ng aming insights of how you speak in our hearts and kung paano po namin na-interpret itong pahayag niyo po through your wisdom. Salamat po, Lord, because through your words, there are many meanings and there are many things that we can learn from and think of, Lord God, na sa puso at mailagay po namin sa buhay namin. And we pray, Lord God, na as you mold us, may you mold us with a childlike heart that doesn't hesitate to step in, to step up, to give you and offer you what we have, to not hesitate of how things will turn out, but to trust, Lord God, to trust you na we're not gonna think of what if, but we will always rely on even if things happen, na we will keep on holding on to our faith to you and know for the greatest miracle and for the greatest blessings that you're about to offer and um, produce, Lord God. And I pray, Lord God, sa lahat ng pangyayari. And salamat, Lord God, for everyone na nandito sa prayer meeting na to. Lord, we pray for the Cruz and Dangawens. We pray for Gerald Cruz, Kuya Jairus Cruz, Rachel Cruz, Rizel Cruz, um, Roger Curtis, Janela Dangawen, Janet Dangawen, Manuel Dangawen, Nicole Dangawen, David Garal. I pray, Lord God, for this following families and individuals to be blessed and for your grace to continue to stretch out, Lord God, sa kanilang mga buhay and mga families, Lord God. May you replenish their lives, Lord God, na mas magbunga pa po sila through the harvest of your love and their love for you. I pray, Lord God, na may you keep them in a firm and steady foundation, Lord God, sa pagmamahal sa iyo at paniniwala sa iyo, Lord God, na tulungan niyo po itong mga tao na to na hindi matibag, Lord God, sa pagmamahal at how they want to have that relational with you, Lord. I just pray, Lord God, for continuous blessings and continuous revelation of yourself to these people, Lord God, that may you use them for the abundance of your kingdom to glorify you, Lord God, to lift your name up high and always guide them, Lord God, in their walks of faith, Lord God, and in their journeys, Lord God. I also pray, Lord God, for the following people in La Pinas, sa mga members po namin. May we not just grow in quantity, but also grow in um, how we can foster better, Lord God, yung relationship namin with you, that we are not here dahil may makukuha kami from you, but we are here because we want to get to know you. We want to get to know your heart, and we want to have the heart that you seek sa amin, Lord God. And also, Lord, we also pray for the whole congregation. We pray for the whole Nazarene
congregation. May you bless each and every one. Na we know that we are not defined by ethnicity. We are not defined by how we do things, Lord God, sa culture namin. But I pray, Lord God, na tibagin nyo lahat ng mga barriers, whether it be traditions or cultures, Lord God. May you instill that respect and that brotherly and sisterly love to one another. That what centers of it all is that we serve the same one true God, and that is you, Lord Jesus. We pray for the First Church of the Nazarene. We pray for Primero Iglesia del Nazareno. We pray for North Korean Church. We pray for Priest Korean Church of the Nazarene, Filipino Church of the Nazarene, English congregation. And I just pray for unity and that love na mas mag-blossom, Lord God. May there no walang misunderstandings, Lord God, or anything that the enemy try to twist, Lord God, sa aming puso at isipan. Amen. Ate Rachel, pwede po ba ikaw matawag para sa pagpipray ng Church of the Nazarene? So let's continue to pray, Lord. We're praying for the Church of the Nazarene, Lord. Pinapanalangin po namin yung mga leaders, Lord, ng Church of the Nazarene, starting with General Superintendents Busi Crocker, Shambo, Sandberg, Daniel Sarmiento, Lord, sa aming District Superintendent, kay Mark Liman, Lord, sa aming LA District Board of Ministries, Lord, sa District Office Staff, kay Shay Pearson, Janet Wilkins, and then sa aming local church board, kay Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girly, Rachel, and Sister LB, Lord. Pinabalangan din po namin yung aming LA Fieldness Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Cled, Lord. Sa English congregation, Lord, sa kay Josue Tigila, Michael Mata Dan Bayer, Pedro Torres, sa Spanish Lord Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales, South Korean Kieson Lee, Moonho Lee, North Korean Jongwon Lee, Haesuk Lee, and sa MCB staff Star, Curtis Nick Maynard, New Covenant Academy, Lord. We're praying, Lord, especially sa aming campus, Lord, sa LA campus, Lord. Kagaya nga po ng sinabi at panalangin namin every week, Lord, na magkaisa po kami, Lord, sa iisang campus, Lord. At nawa po, Lord, mag-grow pa po kami, Lord, not just in numbers, but then in quality as well, Lord, sa aming mga church members, sa aming mga church workers, leaders, Lord. Hindi lang po sa amin maramdaman yung growth, but then sa ibang congregation din po, Lord. At Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na bigyan niyo po ng continuous wisdom, knowledge, and guidance, Lord. Especially yung mga leaders, Lord, sa LA campus, sa district, Lord, and sa USA, Lord, even sa other countries, Lord, ng Church of the Nazarene, Lord. Patuloy niyo pong gamitin yung mga tinalagan yung leaders, Lord, pastors, board members, Lord, para po mag-grow at makakakilala po ng maraming, makakilala pa po yung mga maraming tao, Lord, sa inyo, Lord. At Lord, pinapanalangin din po namin yung mga MCB staff, Lord, yung mga maintenance ng school, Lord, at ng church ko po na ang humi po sa kanila, Lord. Continue to bless them mightily, Lord. Lahat po ng mga tao na narito, Lord, at nilalagay nyo as church pastors, boards, and workers, church members, Lord. Continue to provide for them, and bless them, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, may we call for Tita Josie po. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Dinadalangin po namin at ang mga humihingi ng complete healing, si Eder Dad, chest pain, Dave, umbilical hernia, Bener, complete healing, blood transfusion, Jasmine, para sa biopsy niya sa April 26, like that. Pastor Bong, good health. Martha, surgery and recovery.
John Patrick, anxiety. Geraldine Estrada, complete healing. Autoimmune. Daisy Narciso, tendonitis. Si Pastor PJ, knee problem. Pedumo, enlarged liver, gallbladder, and polyps. Tessie Loriano, complete healing. Beans, complete healing. Patrick Noel, able to walk, joined to the church. Eileen, sore throat. Giselle, who was it? Jaziel. Wala na po ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na humihingi ng complete healing, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ipagkakaloob mo po ito, Panginoon. Ipoprovide mo rin po ang kanilang mga pangangailangan, Lord. At kung sila man po, Panginoon, ay nalulungkot, Lord, ikaw po, Panginoon, ang umaliw sa kanila, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na hindi mo sila pinababayaan, hindi mo sila iniiwan, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Lord, salamat din po dahil ikaw ang aming great healer, Lord. Sa iyong mga latay kami nagsigaling. Alam po namin, Panginoon, ang kanilang kahilingan ay pinagkaloob mo na po, Panginoon. At alam po namin na yung mga naka-list po dito, Lord, alam po namin na yung iba po dito ay pinagaling mo na, Panginoon. At tinanggap na po nila ang kagalingan, Panginoon. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Ikaw ang all-knowing God, Lord. Alam mo pong lahat ang nasa puso nila, Panginoon. At kung ano yung desire ng kanilang puso, Panginoon, ipagkaloob mo po ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw rin po ang magsasaayos sa kanilang pangangailangan. Ipoprovide mo po ito, Panginoon, Lord. At ganoon din po, Panginoon, kung nahihirapan po sila, nandyan po ikaw para tulungan sila, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na maaasahan namin, Panginoon, dahil lahat ng sinabi mo, ginagawa mo, Panginoon, at lahat ng pinangako mo, itinutupad mo, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang lahat, Panginoon, para po sa mga kapatid namin ito, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming Diyos na tumutugon sa lahat ng aming panalangin. Lord, salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Next naman po is complete healing from cancer. Can we call for Sister Jasmine? Yes, Heavenly Father, thank you, Lord. Itinataas namin sa inyo ang mga sumusunod for complete healing from cancer. Rolando Jackson, Rachel Capulong, Julian Ipapo Castillo, Olan Ruiz, Maluk Gakad, Maribeth Paredes, RB Andres, Beth Miguel Parkinsons, Eileen Biernes, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Ma'am, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondok Stevens, Ricardo Madrid, Rachel, Edwin Lucas, Risa Tong. God, itinatas po namin itong mga tao to na kayo lang po ang makakapagpagaling sa kanila ng tuloy-tuloy po. And also po God, lahat po ng mga pangangailangan nila na kayo po ang bahalang magbigay, kayo po ang magbibigay sa kanila lahat ng mga pangangailangan nila and lahat po ng mga pamilya nila na nag-aalaga sa kanila na mas magkaroon ng mas mahabang pasensya at na more love po para sa pag-alaga po sa kanila. And also God, na sa kagalingan po nila, in Jesus' name, God, na magiging magandang testimony to ng buhay nila para po sa inyo, Lord. And we pray, God, na ang bawat isa po sa kanila is tumanggap po sa inyo and also, God, mas lalo po silang magsiksenyo na patuloy na kagalingan. In Jesus' name we pray, Amen. Amen.
para sa ating personal supplication. Tawagin po natin si Brother Aldrin. Thank you, Lord God, for this evening, Lord God, and thank you, Lord God, for the answered prayers, Lord, and thank you for the advance answers, Lord God, sa mga prayers namin tonight. We pray for the following special favors and requests. Pray for Michelle Adviento for her safety in school, Wedge safety sa driving. We pray for Pastor Cled for the end of the semester and finals this month. Pray for Ina, who is taking who's going to take the low bar exam. We pray for the victims of the Thailand Myanmar earthquake. Pray for the Philippine election on May. Pray for traveling mercy for Laura, Dumok, and Acosta. For job hunting, Jelly and Marla. We pray for Hazel, who has a mission trip to Uzbekistan. Lord, we pray for David Maranan, more job opportunities. Pray for Tita Pepot for good results sa kanyang Venus screening. For LJ, job hunting as a nurse. For safety or transportation kay Giselle. Pray for Bobby, yung sibling ni Tita LV. And Tita Pepot, prostate surgery and green card interview this April of BESAD, for BESAD. Lord, we pray for all of these, Lord God. Lord, you know their heart's desires. May it be for, for specific purposes, Lord God. Lord, you know what their needs are. Lord, we pray um, uh, for providence, provide for them, Lord God. We pray that you would give them strength, wisdom, Lord God, and discernment, Lord God, sa kanilang mga decisions, Lord, and may you continue to guide all of them, Lord God, use these desires, Lord God, to give you glory, Lord, especially the mission trip ni Hazel, Lord, and for those looking for jobs, Lord, we pray na um, it would be a blessing, Lord God, for them so they can bless others as well. Make them a channel of blessing, Lord. Um, we pray for those who are studying, we give them good grades, give them knowledge, Lord. Favor sa kanilang school, sa kanilang pinag-aaralan, Lord God. Lord, we just pray for favor upon favor, Lord God, for all of these people, Lord God. And thank you, Lord God, dahil right now we're praying for them, but Lord, we claim that these will become a praise report, magiging huge testimony, oh Lord, for your glory. It will be a demonstration of your power, of your faithfulness, of your kindness and goodness, Lord God. And thank you, Lord. Thank you, Lord God, dahil you will answer this praise, Lord God, in your perfect timing, for you are always on time. And we know that everything is under control and everything is in your hands, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Tita LV, may we call you to pray over our connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions po. Una lang po kay Sister Elby, meron po siyang inasikaso lang. Praise God. Mama, pwede ka na? O, ako na lang. O, sige. Sorry po, natanggal yung... Nasa na? Ayun. Thank you po. Special favor po. Pwede po ayan, malaki na yan. Connecting events. Okay. Praise God. Yeah. Thank you, Lord. Tinatas po namin lahat ang mga panahon na ito, Panginoon, mga date nito na mga connecting events po sa aming iglesia, mga programa, projects, mga evangelism, discipleship, and missions, Father God. And this coming Sunday, Father God, on the 18th, we lift up to you the Tenebrae
the reading of the last 7 words. We believe these are not just reading, but they will as well, Lord God, speak to your people, Father God, and to those who ever will come, our guests, Father God, on that night. Father, they encounter you, Father God. On the 20th, Easter Sunday, Lord, ang aming service as well, Father God, we lift up to you, Lord God, this worship service, and may many more, Father God, among our people who invite their friends, relatives, and our guests as well, that they may come to know you, Father God, even in this message on Easter Sunday, Father God, and on the May 4th, May 4th, Matilda's dedication. Oh, yes, si Isabel, yeah. We lift up to you, Lord God, this little girl that we know that someday, Lord God, and we know that whatever that we do, speak blessing to these little children, as young as they are, Father God, Lord, hindi nyo kakalimutan. Kaya even this dedication of Matilda, si Isabel, Lord, may this day be a blessings to many, especially those who are coming, Father God, and to their family, Father God, na malaking pagpapala sa kanila. On 11th, Mother's Day, Lord, we pray that even this Mother's Day, Father God, service, this is Sunday, isn't it? Sunday, yeah, Lord, Sunday. Lord, we pray that whatever the events, Lord, the speakers, Lord, on Mother's Day, Lord, use them and make them a channel of blessing to those who will come. And as well, Lord God, all the mothers and those who are planning to be a mother, Father God, in the future, that they may be blessed and encouraged, Father God, on that day. Bless the speakers, Father God, anoint them as well. Give them the courage and the strength. And as well on the 15th, Lord, Father's Day, Lord, we lift up to you as well the Father's Day, Father God, and may we uh, the same, Father God, that on this day may you speak, oh Lord, not only to the fathers, but as well to those who are planning to be father, Lord God, that they may see how a blessing, Father God, to be a father, head of the family, and to raise a family, Father God. Lord, that as well bless, oh Lord God, this day, and many, oh Lord, will be blessed, and as well those, Father, who have not yet come to know you, that they may encounter you as well, your love, your mercy, and your grace, and your salvation, Father God, na maranasan nila on this date, Father God. On the 20th, we pray for, what is that? District, District Assembly, Lord God, that we, yeah, on 7 p.m. This day, Father God, we lift up to you ahead of time, Father God. Even this assembly, I believe they will hold it in Pasadena. Lord, with you as well, Lord God, all those who are coming, Lord God, na sila rin ay mapagpala and continue, Lord God, to promote, oh God, your name, the above all names, sa lahat ng mga darating. And as well, we remember, Father God, this 20th, I believe, Pastor Acled will be recognized, Lord God. Magkakaroon na siya they will acknowledge her as a district license. Lord, ito po yung malaking pagpapala sa aming iglesia. And we know na marami ka pang tatawagan, Panginoon, na maglingkod o sa iyong panawagan. Sila ay tutugon, Panginoon. Lord, thank you sa buhay na Pastor Acled, Lord God. And we are happy as a congregation, Lord God. Kami po ay tunay at puspos na napagpala, Panginoon, sa buhay niya. So, salamat din, Panginoon. Lord, even right now, Lord God, na excited na 2026 next year. Lord God, the mission trip, ito po ay tinataas na namin sa inyo. And as well, those who are willing, Father God, kahit na yung mga kabataan, sina Bria, Lord, nakita namin na
I believe, Lord God, they are big encouragement towards us, Father God, as we prepare ourselves, oh God, for this next event, next year, the mission trip, Father God, Lord. Kayo lang po, Panginoon, ang nakakaalam at yung gagawin, Panginoon, sa mission trip nito. And we know that as long we offer ourselves, kagaya ng bata na yon na Panginoon, you can do a lot, Father God. So salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga events na ito. Nawa, Panginoon, ito ay inyong pagpalain at ayon sa inyong kalooban. At tunay, O Diyos, kami po ay napagpapala, Panginoon, sa mga ginagawa niyo sa iglesia. Salamat po. Ito po ang aming hiling at dalangin sa inyong matamis na pangalan, aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sa ating popcorn prayer po, kung meron pong nililid po sa inyo si Lord to pray, or please feel free po na i-unmute niyo po ang inyong mga sarili. Lord, salamat po sa gabing ito. Thank you dahil sa mga natutunan po namin. And I pray, Lord God, na gabayan niyo po yung Tenebrae na magaganap this Friday. I pray, Lord God, na marami pong Lord God, to be able to be in your presence, Lord God, sa Friday. I pray, Lord God, na the things that will happen that day will be according to your will. We lift it up to you, Lord God. And I just pray, Lord God, that it will be an experience, Lord God, that it will renew and will direct us more forward sa inyo, Lord Jesus. And I also pray, Lord God, na for the Sunday, I prayed na many people will also be blessed and many kids, Lord God, that will also be able to be blessed, Lord God, na mag-attend. And I pray, Lord God, na kayo po ang kumilos, Lord God. I pray, Lord God, that we will be able to do our part, that we will be able to give and offer the things that we have right now, and that we will be able to glorify you through your work, through the works, Lord God, na magagawa niyo po as you use us. And I pray, Lord God, na for each and every one dito sa prayer meeting may be lifted up, and for your covering, Lord God, to be covered under your wings, and na mas maging strong pa po kami sa inyo, Lord Jesus. I pray for favor. I pray for healing sa mga may sakit. And I pray, Lord God, for continuous wisdom, Lord God, that we will be needing, such as strength, Lord God, to continue our daily endeavors, Lord God, sa araw-araw. In Jesus' name, amen. Okay, para sa ating closing prayer po, may we ask for Pastor Bert po again to lead the benediction. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga naidulog na nalangin sa inyo, Diyos, sa inyong trono ng biyaya. Alam namin, O Diyos, kayo ang Diyos na kumakatagpo sa lahat ng aming mga panalangin. Sa sabing nito, Panginoon, sa aming pamamahinga, hayaan mo nga ang iyong presensya patuloy siyang aming maranasan at ang iyong pagpapala. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay po, ating pabuksan ng ating mga videos. Bintana. So, Oo. Tignan natin ang mga bintana. Yan. Also, let us remember in prayer din si Brother Vince Mangubat at siya ay nag-apply sa LAPD para may pulis na tayo sa ating simbahan, 'di ba? Panalangin natin sa sandali. Panginoon, dalangin namin si Vince, Lord God, na matupad yung kanyang pangarap, Jesus. Panginoon, na siya po ay maging isang part ng LAPD. Dalangin namin yung background check niya, Panginoon,
na lahat Mm. will turn out okay and everything will be fine. Use Him mightily, Lord God, sa glory niyo, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng boses at mga karisana sa LAPD. We pray for him for his safety and blessings and approval, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. All right, guys. Excited na ba kayo sa Tenebrae service? Ayan. Don't forget, naka-black tayo nun, ha? So, suot niyo yung mga simbang Pinoy ninyo or pwede yung simbang Pinoy t-shirt or simbang Pinoy black ano yun, sweatshirt. Any black. Any black. Ayan. Tapos sa Sunday naman, syempre, Resurrection Sunday, dapat naka-ano tayo, naka-white. No? So, dapat mukha kayong doktor sa Sunday. Okay, sige, tayo ay mag-picture-picture na. At the count of three. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. Bye. Bye. Salamat po. Night. Thank you po. Good Happy night good po. night. Good night, Chipapis. Mhm. Good night, everybody. Uh, Good night.